Oktubre 19 pa masugod ang campaign period para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Apang subong pa lang nagapanghanda na ang Commission on Elections. Ang pagsurundan sa pagpangampanya ginplastar naman. Upod sa nakalaing ahensya sa gobyerno, ginapanghandaan man ang pagpatuman sang kalinong kagkatawhay. Ang ibang pangadetalye sa preparasyon sa COMELEC, hibalon tasubong nga aga sa Spotlight. Subong aga mga kapuso, hibaloon ta ang mga importanteng impormasyon sa BSKE 2023 upod sa Regional Director sa Commission on Elections Western Visayas, si Attorney Dennis Ausan. Good morning, Director, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, John, and good morning sa aton nga mga viewers. Thank you very much for this opportunity. Director, ang pamangkot subong sa mga botante, may ara na bala kita natumod nga mga areas nga makabig naton nga watch list areas subong nga eleksyon 2023? Sa subong, no, ang aton baling commission diri sa Region 6, wala pa sang official, no, nga listahan sang posibleng nga mangin election areas of concerns naton in relation sa palabuton nga election. But I just want to inform everybody nga by tomorrow, now we'll be having a command conference sa aton Regional Joint Security Control Center together with the AFP, PNP, the Philippine Coast Guard. Kag dira maga-report ang nagkalain-lain nga mga Provincial Joint Security Control Center, kag dito naton i-consolidate ang tanan nila nga mga recommendations kung diin nga mga areas ang i-consider naton bala nga mga election areas of concerns. Precisely the reason na before the end of tomorrow, now we can come up already with that official list. Sa bahay naman, Director sang PNP, may mga reassignments nga natabo sa pila ka mga personnel. Ano ang reason sa likod sini? Kag ano sini ang aton kumbaga overview sa COMELEC sa ining reassignments get sa mga personnel sang PNP? Well, sa ato naman niya, insofar as the COMELEC is concerned, no, may ara kita suno man sa aton prevailing resolutions nga may mga continuing deputation kita sa aton nga Philippine National Police, no, or even sa Armed Forces of the Philippines, no, nga pwede sila makapatigayon sa personal movements nga siguro, no, sa nagkalain-lain man nga rason. One of the most common is the relationship, no, of that PNP personnel with a candidate in their area of assignment. Now that's common. Ang iba na for some other reasons or depende man sa ilang security plans. So depende ang dala bali sa ilang official deployment. So ang ilang mga deployment i-present man na nila by tomorrow during the command conference. So RD, recently, with my interview with you, na-mention mo sa akon man nga may ara kita linibo nga mga teachers nga kinahanglan for the election. May ara kita number kung pila, kag kung ano gidman bala ang ila function, kag kung ano ang preparations naton. Okay. Ang aton bali nga, no, nga we ga-expect kita sa aton bilog nga riyon, no, nga mag-hire kita sang around 47,000 poll workers na magalambot ini mga 48,000 dala na ni, no, so sila ni ang magapatigayon sa eleksyon sa level sang presinto, no, sa mga eskwelahan magkandak sang pagpaboto dera pag inisipay, no, matapos ang pagbinotohay. Kag of course dala na diri ang aton nga mga DepEd supervisors nga magapatigayon sa pag-supervise sa mga voting centers plus their support staff. So sa subong starting last weekend padayon na ni hasta sa third week of October, no, gasigi na kita sang training sa ila, no, nagkalain-lain, no, para sa actual conduct of elections kag hasta even sa mga board of canvassers, no, kung paano na nila i-canvasson. So sige na sa aton tanan nga probinsya. In fact, this is done nationwide. Okay. Subong naman RD, no, hibaluon ta naman ang mga pamangkot naman sa grounds, no, sa aton mga botante. Subong mga kapuso, aton hibaluon ang ilang mga luyag ipamangkot sa aton Regional Director sang COMELEC, si Sir Nathaniel Camarista. Sir, good morning. Ano ang luyag mong ipalabot subong kay Regional Director Ausan? Good morning, Director Ausan. Anong pahanumdum nga luyag mo nga ipalabot sa aton mga kandidato sa paggamit sa social media? Well, no, ang akong siguro nga gusto ipabot sa tanan naton nga mga kandidato nga
sa subong no tama ka seryoso ang aton komisyon no sa pag-implementar sang aton section 80 sang Omnibus Election Code nga wala naton ginaalaw ang premature campaigning. So alin pag-file nila sang ila certificates of candidacy up to October 18 dason bulan hindi gid sila makapangkampanya kay ang aton campaign period would still come on October 19 up to October 28. So in the meanwhile, no, hindi sila bali kampanya, be it verbally or house to house, marikorida or whatever, and pertaining to your question, hindi gani sila makabutang dira sang whatever nga mga post nila sa anywhere no in social media nga masiling nato no sa pinakadefinisyon sang aton layi nga nagatibong sang ila kandidatura or maga-defeat man sa kandidatura sang ilang kontra. So ang akon lang gid masiling nga may gintukod no lately just a few days ago ang commission nga ginasiling naton task force no on anti-premature campaigning, and in fact no ara na no may ara na kita na baton kahapon nga kagin-isyuhan sang show cause order diri sa Region 6. Ginapa-explain naton siya nga ara pa na sa media sa social media ang yagin post. So ginapa-explain naton siya, giving him 3 days to explain, tapos we'll be forwarding this to the task force, and lantawon na sang aton task force ma-come out sila with recommendations sa aton baling commission and bank for a possible criminal or electoral case. So masiling ka criminal, so bala naton criminal case pero nalimadugayan na. Pero ang electoral aspect, that can already lead to their disqualification as candidates. So aton nga reminder again, sunod lang kita no sa ginsaad bali sa aton commission nga hindi pa kita ka-kampanya. Oh. Thank you, Director Ausan, sa pagsabat sa akon pamangkot. Madamo nga salamat, Sir Camarista. Kanami gali Ardino, kay for the longest time, ginahambal sang tawo nga hindi man na stricto ang COMELEC sa mga muna nga mga violations sa election, pero subong may nasampulan na giman gali kita, no? Or as early as now. Yes, so matodi na kag actually may ara pa kita nga ginapang process subong no kay magsiling ko gina-process may mga initial information kita pero we're asking still for some supporting documents or whatever kay para mapabaskog naton ang aton nga rekomendasyon no paabot sa task force. Actually no, just want to take advantage of this opportunity to also announce no that in the morning of tomorrow we'll be having command conference, but in the afternoon Jan we'll also be officially launching the regional committee on kontrabigay sa vote buying naman niya. So, after that, ma-disseminate naman kami sa information insofar as this initiative of the Commission is concerned. Okay. Madamong salamat, Attorney Ausan. Kabay pang mangin malinong, successful, kag batawhay lang ang aton eleksyon sa bunga tuig. How we wish no nga mangin matawhay lang kag malinong no. So with all the cooperation of the deputized agencies of the commission together with all the stakeholders, we're very confident that again we'll be having a successful and peaceful elections this October 30.